Ang pamilyang Villanueva at De Vera ay nabibilang sa pamilyang may sinusundang tradisyon simula pa sa kanilang mga lolo at lola. Ang bunsong anak ng pamilyang Villanueva ay nakatakdang ikasal sa bunsong anak ng mga De Vera pagsapit sa edad na 18 taong gulang nito. At ang panganay na anak ng Villanueva ay nakatakdang ipakasal sa panganay na anak ng De Vera hanggang sa pangalawa. At ang tradisyong ito ay saliw na sinusunod ng mga kapatid ni Miles. Unang naikasal ang kanilang ate Ophelia kay Rads, na panganay din ng pamilya De Vera, pagsapit lamang ng 18 taong gulang nito. Walang pagtutol sa mga ito ng ipagkasundo ng mga magulang nila at nagulat na lamang siya paglipat ng taon ay buntis na ang kanyang ate Ophelia sa magiging kauna-unahang anak at ang bawat isa sa mga De Vera ay kailangang magsilang ng 3 anak. At ang sunod na naikasal ay ang kanyang ate Belen kay Henson De Vera. 16 pa lamang siya na unti-unti na niyang naunawaan ng lahat. Isa siya sa mga dumalo sa kasal, kaya nasaksihan niya kung gaano kasaya ang kani-kanilang magulang. Pagsapit ng 1 taon ay nabuntis din ang kanyang ate Belen at kailangan din itong magsilang ng 3 anak. At siya na ang susunod na ikakasal pagsapit niya ng 18 sa isang De Vera. Subalit hindi siya papayag na makasal sa isang lalaking hindi niya mahal, hindi niya kilala, at lalong hindi niya susundin ang kanyang mga magulang. Sisirain niya ang tradisyon ng kanilang pamilya. Mabuti sana kung bibigyan siya ng pagkakataong mamili ng mapapangasawa sa isang De Vera. Ang kaso, bago pa man siya iluwal, ay nakatakda na siya sa lalaking kailangan niyang pakasalan. Ang sabi ng kanyang ate Ophelia, hindi daw niya matatakasan ang tradisyon ng kanilang angkan dahil nananalaytay sa mga ugat niya ang isinumpang nakalaan ang Villanueva sa isang De Vera. Umismid na lamang siya dahil sa walang katuturang paniniwala ng mga ito. Ang nais lang naman ng magulang niya at ang pamilyang De Vera ay lalo pang lumago ang kanilang kabuhayan at mapanatili ang yaman sa tulong ng isa't isa. Parehong mayaman ang bawat pamilya, kaya naman lalo pang mapapayaman kapag magsanib ang yaman ng dalawang angkan na lalo pang magpapalago para sa mga susunod na henerasyon, kaya tutuldukan niya ang walang kabuluhang paniniwala ng mga ito. Bago pa man mag-18 si Miles, ay isinakatuparan na niya ang kanyang plano. Aalis siya sa lugar nila. Iiwanan niya ang kanyang pamilya at mamumuhay siyang mag-isa sa malayo. Bagaman hindi madaling tumakas sa kanilang lugar, ay kinuntsaba niya ang kanilang maid na si Molly. Si Molly ay kaedad lamang niya at tubong Maynila. 1 linggo bago ang bisperas ng kanyang ika-18 kaarawan, ay nagplano na silang dalawang tatakas sa gabing abala ang lahat. Sa kaarawan niya makikilala ang lalaking mapapangasawa, kaya hindi na niya hihintayin pang dumating ang araw na iyon. Pasado 2:00 ng madaling araw habang abala ang karamihan para sa kanyang kaarawan bukas, ay pasimple silang lumabas ni Molly sa tagong pinto ng mansyon kung saan wala doong bantay. Maingay sa paligid dahil sa mga instrumento, kaya malaya silang nakalabas ni Molly. Sa dulo ng Hacienda Villanueva ay merong sasalubong sa kanilang balsa. Mahahalata kasi kapag sasakyan dahil pupuslit lamang sila sa mga gwardya. Mabuti na lamang at tulog na ang mga ito. At ang may-ari ng balsa na kinuntsaba nila ay ang nobyo ni Molly na nagtatrabaho din sa loob ng hasyenda, si Salik. Sa tulong nito ay malaya silang nakalabas dahil na rin sa disguise niya. Walang mag-aakalang isa siyang Villanueva. Kanina, pinutol niya ang hagambewang na buhok at ngayon, pantay na lamang iyon sa kanyang balikat. Ipinaloob niya yun sa kanyang suot na sombrero. May suot din siyang itim na jacket at nakapantalon. Walang mag-aakalang isa siyang babae. Pasado 4:00 na madaling araw, ay sakay na sila ng pampasaherong bus. Tumuloy sila sa maralitang bahay ni na Molly. Ngayon, nadamay patuloy ito sa kalokohan niya. Kaya imbes na makatulong siya sa babae, ay binigyan niya pa ito ng problema. Ma'am, pasensya ka na sa bahay namin ha. Malayong malayo sa... Tinakpan niya ang bibig nito upang hindi na maituloy ang sasabihin. Simula ngayon, hindi mo na ako tatawaging ma'am, kundi Miles na lamang. Walang pwedeng makaalam na nandito ako. At higit sa lahat, hindi nila pwedeng malamang isa akong Villanueva. Naiintindihan mo? Giit niya sa babae habang patuloy na tinatakpan ang bibig nito. Nang tumangu-tango si Molly bilang tugon, ay saka pa lamang tinanggal ni Miles ang kamay na nakatakip sa bibig ng babae. Ipinakilala siya ni Molly bilang kaibigan sa tiya lolit nitong tumatayong magulang ng dalaga
at sa dalawang anak ng ginang na si Josel, 8 taon pa lamang, at si Blanca naman ay 6. Pareho nag-aaral. Hiwalay naman sa asawa ang tiyahin ni Molly dahil sa pambababae at ang trabaho ng tiya nito ay magtinda ng uling sa palengke. Kaya naman, "Uling kayo riyan!" Sigaw ni Miles na nasa palengke sa mga oras na iyon. May maliit na tindahang nirerentahan ang tiya Lolit, kaya sila na ngayon ni Molly ang tumatao roon dahil may racket na naman ang tiya nito. Kalaunan ay dinumog sila ng mga tao, hindi upang bumili, kundi mag-usisa dahil nga mistisa siya. Ang ibang mga kalalakihan ay gusto pa siyang ligawan at ang iba ay gusto siyang bastusin. Tuloy, nakahanap sila ni Molly ng kaaway. Pinagsasampal kasi ni Molly ang mga bastos na lalaki. "Hindi man lang kayo nakatatlong sako?" Reklamo ni Tia Lolit pagdating nila sa bahay. Nagkatinginan sila ni Molly. Kasi Tia, dumating yung grupo ni Tengkoy. Bastusin ba naman itong si Miles? Siyempre ho pinagtanggol ko. Ayun, nagkagulo ho. Paliwanag ni Molly sa totoong nangyari. Sa susunod, huwag niyong papatulan. Kapag naulit pa ito, ako na lamang ang magtitinda. Inis pa rin ang tiyahin nito. Opo, tiya. Kakamot-kamot si Molly sa ulo ng sumagot. Siya naman ay tumuloy sa silid upang kumuha ng damit at maliligo siya. Pakiramdam niya, nangangati siya dahil sa uling na nakadikit sa kanyang katawan kanina nang magbaba na sako-sakong uling mula sa truck. May iilang galos din siya sa braso at may mga nakasiksik na dumi sa kanyang mahahabang kuko. Paglabas ng banyo ay nakaligo na siya at bihis na rin. Suot ang binigay na lumang damit ni Molly at pajama. Sa mga sumunod na araw ay ramdam ni Miles ang pananakit ng katawan sa pagbubuhat ng mga sako-sakong uling. Sila kasi ni Molly ang naghahakot noon galing truck papasok sa palengke kung saan ang tindahan ni Tia Lolit. Pero kalaunan ay nasanay na lang ang katawan niya hanggang ang 1 linggo ay umabot na ng 1 buwan. "Miss, ako na." Hirap na nag-angat ng tingin si Miles sa boses na iyon. May pasan kasi siyang 1 sakong uling sa kanyang balikat. Nakita niya ang nakangising lalaki. Walang iba, kundi ang grupo ni Tengkoy. Nakilala niya lang dahil sa 3 kasama nitong nasa likuran. Wala si Tengkoy at hindi pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaki nasa kanyang harapan. Nasa tindig nito ang kapangyarihan at sa tansya niya ay nasa 6 na talampakan. Moreno at may kulay manok ang buhok. May suot itong cap at nakausli ang iilang hibla na tumatabing sa kabilang pisngi. Bali-balitang kinatatakutan ang grupong ito. Pero sabi nga ni Tia Lolit ay huwag silang pasisindak. 4 na linggo na rin ang nakalipas nang huli niya makita ang grupo ni Tengkoy. Simula nang bastusin sila noon ni Molly ay ngayon lang niya ito muling nakita. Masama niya itong sinuyod ng tingin. Bahagya niya pang inangat ang suot na sombrero para lamang matitigan ito ng masama at maipaabot sa kaalaman nito na hindi siya natutuwa. Mabigat ang 1 sakong uling at masakit iyon sa balat. Lalagpasan sana niya ang mga ito pero humarang ang braso ng lalaki. Tumambad sa kanya ang tattoo nito sa braso na tila pamilyar sa kanya kaya napakurap-kurap siya. Pero nawala iyon sa isip niya na magsalitang muli ang mayabang na lalaki. "Di mo ba ako nakikilala?" Astig ang boses nito. Lalong tumalim ang pagkakatitig niya rito. Wala siyang pakialam sa lalaki. Nang di na niya kaya ang bigat ng dala, ay ibinagsak niya ito mismo sa harapan ng abalang lalaki. "Gusto mong dalhin, di ba? Sige! Tutal mayabang ka! Dalhin mo na!" Bulyaw niya rito bago iniwan ang 1 sakong uling. Napaarko naman ang labi ng lalaki habang sinusundan ng tingin ang matapang na babae. Nakasuot ito ng pantalong kupas maging ang t-shirt nito. Puro uling ang braso hanggang mukha. Dahil dito ay napangisi siya. "Ano pang hinihintay nyo? Buhatin nyo na!" Bali niya sa 3 tauhan ni Tengkoy. Takot ito sa kanya, kaya nagmamadaling kumilos ang 3. Sa kaniya sinundan ang babae. Bago pa malaman ng kanyang ama kung nasaan siya ngayon, kailangan niya magkaroon ng nobya. Wala na siyang balak pang bumalik sa Hacienda de Vera. Ito na ngayon ang bagong Thunder. Malaya at wala sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang ama. "Wala ka bang bayad? Kahit halik lang?" Pangaasar na tanong ni Thunder sa babae matapos ilapag ni na Elliot ang 1 sakong uling sa harap ng tindahan nito. Kahit kilos lalaki man, maging sa pananamit ang babae,
ay napakaganda pa rin ito. Ngayon lamang yata siya nakakita ng babaeng bibihag sa kanyang puso. Salamat, dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas sa kanila. Dahil kung hindi, tiyak sa mga oras na iyon, ay baka na ikasal na siya sa babaeng hinagap, ay hindi niya gugustuhin pakasalan. Ang babaeng nakalaan para daw sa kanya. Isang tradisyon na kinamulatan ng kanyang pamilya na walang angal na sinusunod ng Kuya Rads at Kuya Henso niya. Pero dahil sa pagtakas niya bago pa man maganap ang araw na makilala niya ang babaeng itinakda para sa kanya, ay natapos na ang kahibangan ng kanyang mga magulang. Siya lang ang magpapasya kung sino ang babaeng ihaharap niya sa harap ng dambana. Hindi dahil sa walang kwentang tradisyon ng mga ninuno niya. Hindi mo matatakasan ang tradisyon ng ating pamilya, Thunder. Kaya kahit saan ka magpunta, kahit umalis ka pa sa lugar na to, sa bunso ng mga Villanueva ka pa rin ikakasal. Naalala niya pa ang sinabi ng kapatid ng tangkain siyang pigilang tumakas sa hasyenda. Ganun man, hindi siya napigil nitong umalis bago pa man ang ika-18 kaarawan ng babaeng inilaan para sa kanya. At dito siya sa lugar na ito napadpad, malayo sa kinagis ng tahimik na buhay. Dito, kailangan niyang kumayod para maitawid ang laman ng tiyan. Hindi katulad sa hasyenda, na pagkagising niya ay may nakahain ng pagkain sa mesa. Pero wala siyang pinagsisisihan. Naaayon lahat sa gusto niya ang nangyayari sa kanya. Hindi katulad noong nasa hasyenda siya. Bawal manligaw sa babaeng gusto niya. Bawal tumingin sa iba, kundi sa babaeng para lamang sa kanya. At ngayon, malaya na siyang gawin ang lahat ng kanyang gusto. Halik baka mo? Eto, baka gusto mo. Napataas ng bahagya ang 2 kilay niya nang itutok nito sa kanya ang matulis na dulo ng gunting. Hindi sa takot, kundi sa pagkaaliw. Lumapit pa ito sa kanya lalo at kulang na lamang ay magdikit ang mukha nilang dalawa. Dahil dito ay gusto niya itong kabigin at kuyumusin ng halik. Nanginginig ang laman niya, nangangati ang kamay niya sa gustong gawin, pero nagtimpi siya. Ano bang nangyayari rito? Kung manggugulo lang kayo, mabuti pa umalis na lang kayo. Isang babae ang pumagitna sa kanila ng matapang na babae at itinulak siya. Miss, wala akong planong manggulo. Pagtatanggol niya sa sarili. Kung ganon, umalis na kayo. Matapang nitong utos sa kanya. Hindi pwede. Gusto kong ligawan tong kaibigan mo. Ngisi niya. Naku naman, bawal ligawan yan. May boyfriend na kasi yan pare. Kaya pasensya ka na. Napapatingin ito sa babaeng type niya na mabilis na hinila papasok ng tindahan. Boss, bad shot. Narinig niya pang tawa ni Max, isa sa mga tauhan ni Tengkoy. Masama niya itong tiningnan bago binatukan. Alam niyo kung saan nakatira yung babae. At pagkatapos, bumili kayo ng mamahaling bulaklak. Mamayang gabi ay manliligaw ako. Mando ni Tyler kina Elliot, Max at Chuck bago iniwan ang tatlo. Nagkatinginan pa ang mga ito bago sumunod sa kanya. Hingal naman si Miles sa inis habang sinusundan ng masamang tingin ang mayabang na lalaki. Pero nalingunan niya si Molly na nakangiti sa kanya na mabilis din namang nawala pagkakita niya rito. Kumilos na sila upang magrepak. Pabuhat niyang dinala sa loob ng tindahan ng isang sakong uling. Kanya-kanya silang upo habang nagbabalot. Sino ba yon? Mukhang bagong salta pero ang yabang. Irritable niyang tanong kay Molly. Baka kilala nito ang lalaki. Oo nga, ngayon ko lang din nakita. Ang lakas ng dating no. Ang gwapo. Humahagik-hik ito at kinikilig. Nahindik naman siya sa narinig mula dito. Ano? Saan ba banda yung gwapo? Ingus niya. Saka isa pa, may boyfriend ka na diba? Bakit tumitingin ka pa sa iba? Dagdag pa niya, inirapan siya nito. Miles, tandaan mong malaya ka na sa tradisyon nyo. Kaya pwede ka na magjowa ng iba, kahit 3 pa. Palatak nito. Di ko siya type no. Tutal ay malaya na ako. Siguro naman ay may karapatan na ako mamili ng lalaking gusto ko. Pero di pa ngayon, kaka-18 ko pa lamang. Sumeryoso ito. Bakit ba naman kasi may panuntunang ganyan sa pamilya nyo? Kalaunan ay tanong ni Molly. Malay ko, nagmula pa daw yan sa mga lolo ko. Kibit balikat niya. Kumunot ng husto ang noon nito. Ibig sabihin pala, kung naikasal ka sa lalaki na katakda para sa'yo, susundin niyo rin yung tradisyon para sa mga anak niyo. Ganun ba yun? Tanong nitong naguguluhan. Kaya nga ako tumakas eh. Ang sabi ng ama ko,
Ipinagkasundo lang din sila ni mami noon ng lolo ko. At si dad naman ay pinagbubuntis pa lamang din nang ipagkasundo na silang ikasal sa takdang panahon. Hindi rin naman nila nakilala ang isa't isa, kundi pagsapit lamang ng ika-18 taong gulang ni mom. Pagkikwento niya kay Molly, napaangat ito ng tingin diretso sa kanya. Ang ibig sabihin pala, hindi mo pa nakikilala ang lalaki na katakda sa'yo. Nanlaki ang mga mata nito. Bago pa lang noon nanungkulan si Molly sa kanila, kaya wala pa itong gaanong alam sa kanilang pamilya. Ganun na nga. Sa ika-18 kaarawan ko siya dapat makikilala, pero hindi ko na siya hinintay pa. Hindi ako magpapakasal sa kanya. Simangot niya. E paano kung gwapo pala yun? Siyempre nagmula sa magandang lahi, di ba? Magagandang lalaki. Eh di ba nga ang gagwapo ng itinakda sa mga ati mo? Nakangisi pa ito. Wala akong pakimoli. Ayaw kong gawin sa mga anak ko ang tradisyon ni na mom and dad. Alam mo yun? Gusto ko silang maging malayang pumili. Gusto kong maranasan nila ang ma-in love. Kiligin. Hindi yung ngayon mo lang nakilala. Tapos kasal na agad kayo. Natigilan ito at nag-isip. Ang hirap naman kasi sa sitwasyon yung mga mayayaman. So ibig sabihin kapag nabuntis ka sa unang anak nyo ng lalaki na katakda sa'yo, magsisimula ka ng maghanap ng mapapangasawa niyang nasa sinapupunan mo. Ganun pa yun. Namimilog ang mga mata nito. Tumango siya. Iyon naman kasi ang totoo. Oo nga, Molly. Ganun na nga. Kasunduan na magaganap hanggang sa pangatlong anak namin ng lalaki na katakda sa akin. Palatak niya. Napangiwi ito. Pero tila nag-isip pa rin. Hanggang sa maya-maya ay may dumating na bibili. Naging abala na sila maghapon ni Molly at kinalimutan na ang tungkol sa topic nila. Pasado 5:00 ay magsasara na sila ng tindahan dahil bukas ay madaling araw pa sila mag-aangkat ng uling sa malayong bayan. Kinagabihan, matutulog na lamang sana silang lahat nang may mambulabog na mga kalalakihan sa kanilang bahay. Walang iba kundi ang mga lalaking bastos sa palengke. Paggalit niyang hinarap ang mga ito dahil siya ang hinahanap ng apat. Sinikap niyang baguhin ang kilos niya at pananamit. Malayong malayo sa dalagang Pilipina kung kumilos sa kanilang lugar. Hindi makabasag pinggan kumbaga. Pero ngayon, pati mukha niya ay kaya na niyang makipagbasagan dahil kailangan niya maging matapang para lang magpatuloy sa buhay. Iba na ang mundong ginagalawan niya ngayon. Kung mahina siyang uri ng babae, hindi niya kakayanin ang isang sakong uling. At kung maarte siya, hindi rin siya pwede sa trabaho sa palengke. Nasanay na lamang siya sa araw-araw na buhay sa squatter. Wala na nga siyang pakialam kung nanlilimahid siya sa dumi. Ganun man ay malaya siya at masaya. Ano bang kailangan nyo? Galit niyang tanong sa mga ito. Matapang siyang nakaharap sa apat. Nanlilisik ang mga mata. Pormado ang mga ito habang bagong ligo. Hindi naman siguro gulo ang hanap ng apat. Napataas pa ang kilay niya nang mag-abot sa kanya ng isang punpun ng bulaklak. Ang isang lalaking tauhan ni Tengkoy. Ang dalawa ay nakangisi at ang matangkad na lalaki ay nasa likod lamang ng mga ito. Nakamasid sa kanya at seryoso. Para sa'yo, miss. Pinabibigay ni Boss Thunder. Kiming sabi ng lalaki. Lalong tumaas ang kilay niya. Boss Thunder? Pag-uulit niya. Bakit parang pamilyar sa kanya ang pangalan na iyon? Kung saan niya narinig ay hindi niya matandaan. Oo, miss. Inginuso nito ang lalaking nasa likuran na ngayon ay bahagya ng nakangiti. Napaismid siya sa kainabot ang bulaklak. Nakatikim na ba kayo ng bulaklak? Tanong niya sa mga ito. Napatingin sa kanya ang apat. Oh, kainin yung lahat yan at magsilayas kayong apat. Naku naman miss, tanggapin niyo na. Nakakatakot magalit si boss. Pinutol ng isang lalaki ang sasabihin niya. Kursunada talaga kayo ni amo miss. Kaya parang awa mo na. Kunin niyo na yan. Pahabol pa ng isa. Naiinis siya sa mga ito. Hoy! Dinuro niya ang apat. Wala akong interest dyan sa amo ninyong kulay manok ang buhok, ha? Sinamahan niya pa ng pang-iinsulto ang boses. Kaya nga siya tumakas sa kanila. Ngayon naman ay may asungot sa buhay niya. Nakita niya nag-igting ang panganang lalaking nasa hulihan. Umalis na kayo, mga istorbo. Pagkasabi niya ay pabarag na pumasok ng pintuan. Nakatikim naman ng tag-iisang malakas na sampal kay Thunder ang mga tauhan. Wala kayong silbi. Kainin niyo yan ha. Pagkatapos ay tumalikod, nagingit-ngit sa galit. Humanda sa kanya ang babaeng ito. Ipinahiya siya nito. Kumustang lakad?
Tanong ni Tengkoy pagdating. Nagulat pa siya nang madatnan ito sa bahay. Nasa bayan kasi ito kanina. Si Tengkoy ang nag-ampun sa kanya pagdating niya sa lugar na iyon. Nagustuhan siya nito dahil sa angas ng kilos niya. Dahil dito ay ginawa siyang leader ng grupo. Pareho sila nagpaplano sa mga illegal nitong pasugalan na nagkalat sa buong lugar. Si Chuck, Elliot, at Max, ang tatlo sa pinagkakatiwalaan nito, at nang dumating siya ay naging amo na rin ng tatlo. May tatlong grupo si Tengkoy at ang lahat ng grupong iyon ay kumikita sa masasamang gawa. At dahil nabibilang siya, isa na rin siya sa mga ito. Kumakain siya mula sa illegal nitong kinikita, kaya ay masama na rin siyang tao. Wala naman siyang choice dahil may kaparusahan ang ginawa niyang pagtakas sa kanila. Once na bumalik siya sa kanyang ama, ay dadaan siya sa malupit na parusa ng kanilang angkan. Tag-iisang hagupit mula sa miyembro ng pamilya at 3 araw siyang itatali sa initan ng walang kain. Miswerte na lamang kung mabubuhay siya. Ang kaparusahang iyon ay dahil sa kahihiyang ibinigay niya sa pamilya ng itinakdang babae para sa kanya. Kaya hindi na niya nanaisin pang bumalik sa kanilang lugar kahit na anong hirap ang danasin niya sa kinasadlakang lugar. Wala mukhang matigas. Inis niyang tugon sa tanong nito, kaya humalakhak ang lalaki. Masama niya itong tiningnan. Ano bang nakakatawa? Galit niyang tanong. Gusto niya itong bigwasan para mahinto sa pagtawa. Sa halip na sumagot, ay binalingan ito si Chuck at inutusang bumili ng beer at pulutan. Nag-abot ito ng pera at agad namang tumalima. Naupo naman si Elliot at Max sa harap ni Tengkoy. Dito sa lugar namin, ang babae ang hindi dinadaan sa diplomasya. Modern ang pamamaraan ng ligawan rito. Alam mo kung ano? Napakunot noo siya. Umusod ito sa kanyang tabi bago bumulong. Saka siya napangisi sa sinabi nito. May kung anong kalokohan kasi ang pumasok sa utak niya. Type niya talagang babae. At tama si Tengkoy. Kung matigas ito, pues, mas matigas siya. Humanda ito sa kanya. Muli ay napangisi ang lalaki. Nadatnan pa ni Miles si Molly na may kausap sa cellphone pagpasok niya ng silid. Sumenyas ito sa kanya, pero hindi niya maintindihan kung ano ang ibig nitong sabihin. Ano? Sigurado ka ba sa sinabi mo, Salik? Kung kanina ay pasweet pa ito sa nobyo, ngayon naman ay tila gulat na gulat. Ilang saglit nag-usap ang dalawa na nagmamadaling kumilos. Naglagay ng damit sa isang maliit na bag. Miles, umalis na tayo ngayon. Papunta na rito ang tauhan ng dad mo. Ang sabi ni Salik, naghinala ang amo mong kasama kita. Habang abala sa paglagay ng mga gamit niya sa bag si Molly ay sabi nito. Ano? Natataranta naman siya na tinulungan ang kaibigan. Wala pang 5 minuto ay palabas na sila ng silid. Gabing-gabi na. Saan pa ba kayo pupunta? Pag-uusisa ni Tita Lolit. Saktong paglabas nito ng pintuan mula sa kabilang kwarto. Tita, saka na ako magpapaliwanag sa'yo. Kailangan na namin makaalis. Hysterical si Molly. Nag-aalala. Bakit nga? Gabi na. Saan niyo ba balak pumunta? Ano bang nangyayari? Naguguluhan itong tanong. Kasi tita, ang totoo ho, anak ng amo ko si Miles sa Hacienda Villanueva. At tumakas lang ho kami sa dad niya. Ngayon ho ay papunta na sila dito, kaya kailangan na naming umalis. Matapos magpaliwanag ni Molly sa tiyahin, ay agad na siyang hinila palabas ng pintuan. Naiwan si Tita Lolit na nakaawang ang labi sa pagkagulat at hindi makapaniwala sa narinig. Saan ba tayo pupunta ngayon? Pag-aalalang tanong ni Miles sa katabi. Nakaupo sila sa pampasaherong jeep patungo sa sunod na bayan. Nakasalalay kay Molly ang kaligtasan niya. Hindi niya kabisado ang lugar at kapag nag-iisa lang siya, ewan lamang niya kung saan siya makarating. Maghahanap tayo ng matutuluyan pagdating natin. Saka na tayo maghahanap ng trabahong mapapasukan. Hindi ba tayo masusundan? Pag-aalala niyang tanong. Natatakot siyang mahuli ng mga tauhan ng ama. Paniguradong mapaparusahan siya kapag naibalik siya sa kanila. At hindi niya alam kung kakayanin niya ang 3 araw na pagkakatali sa initan nang walang makain at tig-iisang hagupit ng miyembro ng kanyang pamilya. Hindi naman siguro. Basta mag-ingat na lamang tayo. Tugon nito. Pagbaba nila ng jeep, pareho sila palinga-linga. Saktong may bukas na tindahan sa may kalsada kahit maghahating gabi na. Lumapit sila at nagtanong kung may alam itong boarding house. Anong susunod nating gagawin? Nasa loob na sila ng isang maliit at mainit na silid nang muli siyang magtanong.
Mabuti na lamang at may boarding house ang napagtanungan nilang si Aling Maring at pansamantala ay may matutulugan sila ni Molly. Saka na tayo mag-isip, Miles. Matulog na muna tayo. Nakakapagod. Pero bukas, maghahanap tayo ng trabaho. Pagkuway nagbuklat ito ng folding bed na naroon, saka nahiga. Siya'y ganoon din. Kasama ang folding bed na binayaran nila sa renta, kaya hindi na kailangan ng kama. Nang mahiga, ay agad siyang nakatulog dahil na rin siguro sa pagod at antok. Bukas na niya iisipin kung paano magsusurvive sa ginawang paglalayas. Kung kakayanin niya pa kaya sa susunod na mga araw. Kinabukasan ay nabalitaan ni Thunder na umalis ang babaeng nagngangalang Miles. Sarado ang tindahan maghapon at may nakapaskil sa labas ng pinto na for rent. Sa galit ay pinagsisisipa niya ang mga latang nakaharang sa daan niya. Hanapin niyo si Miles at huwag kayong babalik hanggat hindi niyo nalalaman kung nasan siya. Utos niya kina Max at Chuck. Boss naman, baka ayaw sa'yo kaya umalis. Nagtawanan pa ang mga ito, kaya nakatikim sa kanya ng tig-iisang suntok. Hindi siya nakontento at sinipa niya pa ang mga ito. Sa takot ng tatlo ay napaluhod sa kanyang harapan at nangakong hahanapin ang babaeng tigre kung magalit. Sinuwerte naman sina Miles at Molly sa paghahanap nila ng trabaho sa araw na iyon dahil pareho sila naging serbidore sa isang bar. Ang sabi ng kanilang napag-applyan ay magbibigay lamang sila ng alak sa mga customer. Si Aling Maring ang nagpasok sa kanila dahil kilala nito ang may-ari ng bar at ang kagandahan, malapit lang sa boarding house na kanilang tinutuluyan. Grabe, kailangan bang ganito ang suot ko? Nakangiwi si Miles sa harap ng salamin. Crop top iyon, kaya kita ang braso at pusod niya at miniskirt na black naman ang pang-ibaba. Lantad ang mapuputi niyang hita. Mamayang gabi ang pasok nila at 800 nga daw ang sweldo sa isang gabi. Bukod pa sa tip na ibibigay ng customer. Kaya kinuha na nila ang trabahong iyon. Mas magaan kaysa sa ulingan. Ano bang magagawa natin? Ganito nga daw ang suot, diba? Pero ang sexy mo dyan. Lalo kang gumanda. Panigurado magkakajowa ka nito nang wala sa oras. Humahagik-hik pa si Molly na magsalita. Inaasar ba siya nito? Huwag nila akong susubukan, Molly. Mabilis niyang itinaas ang kamao. Saka ipinakilala sa kaibigan ng bagong alaga. Ang double blade knife na binili niya kanina sa palengke nang bumili sila ng damit na susuotin. Lalagyan ko sila ng gripo sa tiyan. Seryoso niya na inayos ang sarili. Naku Miles, trabaho ang pakay natin doon, hindi gulo. Kundi, goodbye 800. Sabay irap. Self-defense lang. Kung sa palengke nga na balot tayo ay may nambabastos. Sa bar pa kaya na mga hayok sa alak ang mga pumupunta doon. Sa palengke lang ang may mga bastos. Pero sa bar wala. Kasi mayayaman ang mga pumapasok doon. May mga pinag-aralan. Saka mga afam. Walang tambay sa kanto ang kayang magbayad ng isang bote ng beer doon. Di ba nga 500 ang isang shot glass ng wine? Paano pa kaya yung isang bote? Sige nga. Kaya ba nilang bayaran yon? Pagtatatalak pa nito sa kanya. Iiling-iling na lamang siya. Pero isinuksok niya pa rin ang double blade sa gilid ng kanyang miniskirt. Mahirap na. Matapos mag-ready ay pumasok na ang dalawa sa kanilang trabaho. Walking distance lang naman, kaya nilakad na lamang nila ang pagitan niyon. Lumipas ang isang linggo na hindi makita ng mga tauhan ni Thunder si Miles, kaya ngayon makikitang nagpapakalango ito sa isang bar. Kasama nito ang 3 tauhan. Nag-order kaagad ng isang case na beer si Thunder para sa kanilang 4. Nang maubos ay nag-order pa ito ng isa pang case na para bang tubig lamang kung laklakin. Kaya nga hindi nakapagtatakang 8:00 pa lamang ng gabi ay nagsisirko na ang paningin ng mga ito. Boss, umuwi na tayo. Di ko na kaya. Sabi ni Elliot, panay ang sigok. Hinila nito si Thunder pero hindi ito nagpatinag. Tumulong naman si Chuck pero wala ring nangyari. Hindi ako uuwi. Kita nyo naman. Nag-e-enjoy pa ako. Bulol na sabi ni Thunder dahil sa kalasingan. Muling nagbukas ng beer at tumungga. Kalaunan ay tiningnan ang mga kasamahan. Unang papasok dyan sa pintuan na yan, hahalikan ko. Bibilang ako ng 10. Parang sumpa ang lumabas sa labi ni Thunder habang hindi maidilat ang mga mata sa antok dahil sa kalasingan. Lango ito sa alak at wala sa sarili ng sabihin iyon. Dagdagan pang broken-hearted ang lalaki. Naghalakhakan ang 3 nitong mga tauhan na lango na rin naman.
Lahat ay nag-thumbs up bilang pagsang-ayon. Bawal din naman silang kumontra sa kanilang boss bago pa sila mailibing ng buhay. Pangalan pa lang ay kinatatakutan na nila. Kalaunan, nagsimula ng magbilang si Thunder. Wala pa sa kalagitnaan ay may babaeng pumasok sa loob. Maganda, sexy, ay yung ganda na ang lahat ng kalalakihan ay mapapalingon sa babae. Tumayo na noon si Thunder ng pasuray upang halikan ng babae. Naghihiyawan lalo ang mga tauhan nito nang lapitan ni Thunder ang babae at walang anumang hinawakan sa magkabila ang pisngi at panakaw na hinalikan sa labi. Pero nagulat na lamang ang mga tauhan ni Thunder pagkatapos nitong halikan ang babae ay bumulagta ito sa simento. Tulog matapos sapakin. Sa halip na tulungan ng mga tauhan si Thunder na ibangon ay naghalakhakan pa ang mga ito. Sa wakas kasi, nakaganti na sila sa kanilang malupit na boss. Sa galit ni Miles sa bastos na lalaking humalik sa kanya, ay ipinatapon niya ito sa labas. Saka lamang niya nakilala si Thunder nang makita ang tauhan ni Tengkoy. Hanggang dito ba naman ay susundan siya ng mga ito at babastusin? Nakilala naman siya ng tatlo, pero kasama niya itong ipinatapon sa labas ng bar. Bukas, magtutuo sila ng lalaking iyon. Ang laki talaga ng gusto sa'yo ng lalaking yun, no? Nasundan ka pa hanggang dito. Ano? Kumusta ba yung first kiss? Pauwi na sila ni Molly sa umagang iyon na magtanong. Alam kasi nito ang nangyari. Tila inaasar pa siya nito sa tonong yon. Kung bakit ay tinablan siya. Totoong first kiss niya ang lalaki. At sa puso niya, nakadama siya ng kakaiba sa halik na yon. At the same time, may konting guilt dahil bawal siyang mahalikan ng sino mang lalaki. Kundi, sa taong nakalaan para sa kanya. Sa nangyari kagabi ay nabahiran na ng dumi ang pagkatao niya na tila ba krimen ang kanyang nagawa. At syempre, hindi na siya nababagay sa lalaking itinakda sa kanya. Pero teka, bakit ba niya iisipin pa yon? Kaya nga siya tumakas dahil wala siyang paki sa tradisyon ng pamilya niya at wala siyang karapatang mag-guilty. Napapailing siya habang iwinawak ang takbo ng kanyang isipan. Tinanggap niya na rin naman na kahit kailan, hindi na niya masisilayan ang magulang niya at mga kapatid. Ano na? Tinatanong kita, Miles. Ano bang pakiramdam ng mahalikan? Ulit ni Molly. Kaya nabaling muli ang kanyang atensyon rito. Pinandilata niya pang kaibigan. Galit, inis at pagkamuhi. Yun ang nararamdaman ko sa first kiss ko. Naku, malalagyan ko talaga siya ng gripos na giliran. Gigil niyang naikuyom ang kamao. Nagulat ito pagkuwan. Bakit naman ganon? Sabi nila masarap daw yung first kiss. Napapaisip itong hinawakan ng sariling labi. Napakunot noo naman siya. Kung makapagsalita ka, parang hindi pa kayo naghalikan ni Salik. React niya. Hindi pa nga talaga. Ang sabi kasi ni tita, mabubuntis ako kapag hinalikan ako ng isang lalaki. Inosente nitong sabi. Dahil dito ay natawa siya ng bahagya. Pero maganda na rin iyon ang paniniwala ng kaibigan bilang pag-ingat na rin sa sarili. Huwag na natin pag-usapan ng lalaking yon. Mabuti pa. Bilisan na lamang natin ang paglalakad at gusto ko nang matulog. Inaantok na ako. Nagpatiuna na siya kay Molly na malalaki ang hakbang na tumalima. Mabilis naman itong humabol sa kanya at sinabayan siya sa paglakad. Kumain na rin muna sila sa nadaanang kantin pagdating sa boarding house at kanya-kanya ng bihis at higa. Habang si Thunder naman sa umagang iyon ay hindi mapalagay na paruot pa rito sa loob ng kwarto. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni na Chuck sa kanyang paggising na binastos niya si Miles kagabi. Di nga niya matandaan kung paano siya nakauwi kagabi sa bahay ni Tengkoy. Basta ang sakit ng kanyang pagkagising. Hindi rin siya makapaniwala na si Miles ang may gawa ng sakit na iyon. Dahil napakalakas naman yata nito para mapatulog siya. Baka dahil sa lasing na lasing siya. Iiling-iling na sinipat ang kanyang gwapong mukha. Mabuti at hindi siya nagkapasa. Pero sa kabila ng nangyari ay masaya pa rin siya. Alam niya na kung saan ito pupuntahan. Akala niya talaga ay tuluyan na itong hindi makikita pa. Ba't ba ang lakas ng tama niya sa babaeng iyon? At ngayong may nahalikan na siyang iba, hindi na siya karapat dapat sa babaeng itinakda. Wala kasi siyang karapatang humalik sa iba. Kaya ngayon, wala nang atrasan pa. Tuluyan na niyang tatalikuran ang pamilya at ang kanilang tradisyon. Elliot, tawag niya sa isang tauhan. Lumabas siya sa silid at nakita niya sa labas ang tatlong nagtatawanan pa habang nagkakape. Kasama ng mga ito si Tengkoy. Tiningnan siya nito.
May shipment tayo mamayang gabi. Gusto kong maagan yung planuhin ng pagpunta sa port. Mainit tayo sa mga pulis. Si Tengkoy iyon na panay hit-hitbugan ng sigarilyo. May lakad ako, kayo na lamang. Walang anumang tugon nito. Nag-angat ito ng tingin sa kanya na masama ang tingin. Hindi nito nagustuhan ang sinabi niya. Kikita ba tayo dyan sa lakad mo? Inis nitong tanong. Alam niya kasing walang mahalaga rito kundi kumita ng pera. At naiinis siya sa pagiging ganid nito. Babae ang lakad ko. Mas mahalaga pa sa pera yon. Sabi niya na umupo sa pasimano. Malutong itong napamura bago siya tiningnan ng masama habang tahimik lamang ang tatlo. Hoy! Tinanggap kita rito hindi para unahin ng babae. Pagtapos ng trabaho, saka mo gawin ang lakad mong walang kwenta. Hindi ito nakatiis at dinuro siya. Nagpanting ang kanyang tenga sa narinig at sa pagduro nito sa kanya. Galit siyang tumayo at lumapit rito na hinawakan ang hintuturo ni Tengkoy at pinilipit bago niya sinuntok ng malakas. Wag na wag mo akong duduruin. Hindi ako natatakot sa'yo. Asik niya. Lumaban naman si Tengkoy kay Thunder, kaya nagpambuno ang dalawa. Umawat ang tatlong tauhan nito, kaya nadamay na rin hanggang sa nagkarambulan na. Saka lang nahinto ang gulo ng tutukan siya ni Tengkoy ng baril dahil sa matinding galit. Putok ang labi nito at hindi na maidilat ang kabilang mata. Si Thunder naman ay putok din ang labi. May mahabang sugat sa ibabaw ng kilay. Panay ang mura nito sa kanya habang pigil ni Chuck at Elliot. Hawak naman siya ni Max sa braso. Teng, tama na yan. Pambihira naman. Tayo-tayo lang magkakasangga dito. Sinubukang ibaba ni Elliot ang brasong may hawak na baril ni Tengkoy. Pero nagmatigas ito na lalo pang itinutok sa sentido niya. Lumayas ka rito bago kita mapatay. Ako ang masusunod at hindi ikaw. Kung hindi ka luluhod sa harapan ko, pwes, hindi kita kailangan rito. Ako ang boss dito. Tandaan mo yan. Gigil na gigil ito sa kanya na halos lumabas na ang litid sa leeg. Tumayo siya ng diretso sa kasinamaan ito ng tingin. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Sa Diyos lang ako lumuluhod at hindi sa punggok na katulad mo. Sino ka ba sa akala mo? Saka isa pa, nagtiyaga lang naman ako sa lugar mo. Pero di ko masikmurang kumain galing sa masama. Bahagya siyang umisi. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Sa Diyos lang ako lumuluhod at hindi sa punggok na katulad mo. Sino ka ba sa akala mo? Saka isa pa, nagtsatsaga lang naman ako dito sa lugar mo. Pero hindi ko masikmurang kumain galing sa masama. Bahagya siyang umisi bago pahablot na inagaw ang braso mula sa pagkakahawak ni Max sa kanya at tumalikod. Boss, sama kami sa'yo. Pahabol ng tatlo sa kanya pero tinawag ang mga ito ni Tengkoy. Si Chuck ay hindi na nagpapigil. Huwag mo nga akong tinatawag na boss. Bumalik ka sa amo mo. Paasik niya rito kasabay ang malalaking hakbang palayo. Malakas ang loob niyang umalis dahil alam niyang may mapupuntahan siya. Kay Miles. Aaminin ko na kahit ang lupit mo sa amin. Mas malupit si Tengkoy. Ayaw ko na rin naman gumawa ng masama eh. Gusto kong kumita ng pera para makatulong sa pamilya ko sa probinsya. Ngunit sa malinis na paraan. Nagpapaawa ang boses nito. Bahala ka na nga. Kapag sumama ka sa akin, magiging miserable ang buhay mo. Sabi pa niya, baka sakaling matakot. Ngumisi ito. Ayos lang naman boss. Marami akong alam na racket dito sa bayan. Maliit lang ang kita pero pwede na. Ano, tara? Napangiti siya, saka inakbayan ito. Mapilit ka eh. Sige, tara. Pero humanap muna tayo ng matitirahan. Baka wala tayong matulugan mamayang gabi. Saka may hihilingan ako sa iyong pabor mamayang gabi ha. Ayos lang ba? Walang problema boss, basta ikaw. Nagkangitian pa sila saka nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Sumakay sila ni Chuck ng jeep patungong kasunod na bayan. Saktong pagbaba nila ng jeep ay may tindahan. Doon na rin sila nagtanong kung may alam itong kwartong pwedeng upahan. Nagkataon naman na may bakante sa paupahan nito, kaya nagbayad kaagad sila. Salamat ho Aling Maring, sabi niya sa ginang. Sinamahan din sila nito sa bakanting kwarto. Walang anuman, libre na ang tubig at kuryente rito. Pero bawal ang appliances. Ilaw electric fan lang ang pwede. Bawal din ang rice cooker, stereo at refrigerator. Nagkakaintindihan ba tayo? Tanong nito sa seryosong boses. Oo, Aling Maring. Salamat ho. Si Chuck na ang sumagot. Saka sila iniwan.
At dahil masakit pa ang ulo niya sa hangover sa nagdaang gabi, gusto niyang matulog muna. Binuklat niya ang folding bed na nasa gilid. Kasama yun sa binayaran nila ni Chuck sa renta, kaya hindi na nila kailangan magkama. Matulog na muna tayo. Mamayang gabi pa ang lakad natin. Baling niya kay Chuck. Sige boss. Naghila na rin ito ng folding bed at humiga. Pareho sila lango sa nagdaang gabi, kaya ilang sandali pa ay naghihilik na ang dalawa. Nagising si Miles sa alarm ni Molly. Hudyat na kailangan na nilang bumangon dahil may isang oras na lamang sila para magprepara. Bumangon na rin ang kaibigan na pupungas-pungas. Sabay silang nagtiklop ng folding bed at kumuha kaagad ito ng towel at itinakip sa harapan. Saglit na naghilamo sa kalumabas ng kanilang silid para bumili ng kape kay Aling Maring. Wala kasi silang lutuan, kaya sa labas lahat ang mga pangangailangan nila pagdating sa pagkain. Kung ang iba ay sa umaga nagkakape, sila ni Molly ay sa gabi. Malaking tulong iyon upang dilat ang mga mata nila magdamag. Pagkatapos magkape, saka sila maliligo at magbibihis. Sunod noon ay papasok na sa kanilang trabaho. Bukas nga pala, isipan kong dumalaw kina Tia paglabas natin sa bar. Baka wala na kasi silang pera. Si Molly, saktong paglabas nila sa kanilang silid. Pero kapwa na pahinto nang makita ang pamilyar na lalaking palabas na rin ng pinto sa katapat mismo ng silid nila. Hindi niya nasagot ang sinabi nito dahil nakilala niya kaagad ang lalaki. Wala itong suot pang itaas, labas ang nagmumurang katawan at kita niya ang mabalbo nitong mga hita dahil naka-shorts lamang ang bastos na lalaking nagnakaw ng halik sa kanya. At talagang sinusundan siya nito, pati sa tinitirhan niyang apartment. Biglang umusok ang ilong niya sa galit at kinapa ang double blade na nakasuksok sa kanyang tagiliran. Ikaw! Bulyaw niya pa nang magtama ang titig nila kaya na siguro niyang ito nga yun. Nagulat ito nang mapatingin sa gawin niya. Namamangha na tila hindi makapaniwala. Kalaunan ay napangiti ito. Hay, sinusundan mo ba ako rito? Preskong tanong nito. At siya pa talaga itong napagkamalang sumusunod sa lalaki. Susugurin na sana niya ito nang pigilan siya ni Molly. Ano ka ba, Miles? Mamaya mapahamak ka pa. Lalaki pa rin yan, no? Halika na. Saka hinila siya nito palayo. Napangiti naman si Thunder habang sinusundan ng tingin ng babae. Kapag siniswerte nga naman. Nagmamadaling naligo at nagbihis, saka sinundan ang dalawa. Tulog pa si Chuck, kaya hinayaan na niya. Alam na nito kung saan siya pupuntahan pagising. Bakit mo ba ako pinigilan na sugurin siya ha, Molly? Di sana'y napagbayaran na niya yung ginawa niya sa akin kagabi. Hindi makamove on si Miles at galit na galit pa rin ito. Malayo-layo na noon ang nalalakad nila. Mabibigat ang kanyang mga hakbang at halatang galit ang expression sa mukha. Di mo ba nakita yung mukha niya kanina? Putok ang labi dahil sa ginawa mo kagabi. Sapat na yun. Kaya tama na. Suway pa rin ito. Talaga ba? Napaamang siya. Hindi niya kasi napansing putok nga ang labi nito. Tumango naman si Molly habang siya inaalala ang mukha ng lalaki. Oo nga, parang malala nga ata ang pagkakasapak niya rito. Mabuti na lang talaga at hindi niya ito napuruhan. Pero kasalanan din naman yun ng lalaking nang bastos sa kanya. Napaismid siya. Buti nga sa kanya. Sa tingin ko talaga ipinagtagpo kayo, Miles. Heto noong nagtitinda pa tayo ng uling, naaalala mo yon? Doon pa lang, nakita ko ng seryoso siya sa'yo. Saka nung gabi na umalis tayo, di ba nanliligaw na siya sa'yo? Saka yung nangyari kagabi sa bar. Inirapan niya ito matapos magpaliwanag. Hindi ako naniniwala sa pinagtagpo. Saka kung magbo-boyfriend ako, hindi yung masamang tao at lasinggero. Baka sakit ko lang yan sa ulo. Di mo na siya maiiwasan pa. Yun pa ba? Alam na niya ang tinutuluyan natin. Sasagot pa sana siya kay Molly nang mapahinto sa paglalakad dahil may 3 lalaking lasing na nasa kanilang unahan. Nakahinto ang mga ito at nakatingin sa gawin nila ni Molly. Halos isang dipa na lamang ang layo ng mga iyon sa kanila. Napahawak siya kay Molly sa kamay lalo at nakita niyang gumisi ang mga lalaking sa tingin niya ay mga bastos. Maaga pa naman at may iilan pang dumadaan sa lugar na iyon. Siguro naman ay may sasaklolo sa kanilang dalawa. Mabilis silang nilapitan ng 3 at agad dinakma si Molly na nagsisisigaw dahil sa takot. Nang hawakan siya ng isang lalaki, ay tila ba tinakasan siya ng tapang. Nandigas siya at hindi nakakilos. Sasama kayo sa amin, beautiful. Sabi ng matabang lasing.
Pilit niyang gustong kumawala dahil pinagtulungan siyang hatakin ng dalawang lalaki kung saan. Si Molly, nagawa pang sipain na may hawak sa braso nito. Kumilos siya upang kapain ang kutsilyo sa kanyang tagiliran. Pero dahil sa pagpupumiglas niya ay nahulog iyon. Nagtawanan ang mga lasing at nag-uusap-usap gamit ang ibang lingwahe. Na hindi siya makapanuntok dahil hawak ang magkabilaan niyang kamay. Sa takot ay napaiyak na si Molly. "Huwag niyo naman po kaming patayin." Pagmamakaawa nito, kaya nagtawanan ang tatlong lasing. Nakadama naman siya ng takot noon. Bakit nawala ang tapang niya? "Hoy mga unggoy, bitawan mo yung girlfriend ko. Kung ayaw niyong mapalisa sa kinatatayuan niyo." Isang boses mula sa kanilang likuran ang kanyang narinig na nagbigay ng pag-asa sa kanilang makaligtas. Napahinto ang tatlong may hawak sa kanila ni Molly. Bago nagtawanan, nagkatinginan naman sila ni Molly dahil kilala nila ang lalaki. Walang iba kundi ang asungot ng buhay niya. Pero salamat sa pagdating nito. Sinamantala nila ang pagkakataong iyong makawala sa mga ito. Nang walang pasabing lumapit sa tatlo si Thunder at pinagsasapak ang mga ito. Kalaunan ay dinampot na ito ng mga barangay tanod na nag-roving sa gabing iyon. "Hindi kayo dapat naglalakad ng gabi lalo pa at ganyan ang suot nyo." Pagalit na sabi ng lalaki habang humihingal pa. Ang tindi nitong magalit kanina. Hindi man lang makagulapay ang tatlong lasing. Sa kanya ito nakatingin kaya alam niyang siya ang tinutukoy nito at nasiguro niya iyon ang muling magsalita. "Lalo ka na." At pagkasabi noon ay binalot siya ng suot nitong jacket. Matapos itong hubarin iyon. Naalarma siya pero walang nagawa. Hindi naman talaga niya gusto ang ayos niyang iyon. "Maraming salamat mabuti na lamang at dumating ka." Sabi ni Molly na malapad ang ngiti sa lalaki. "Ako nga pala si Molly." Naglahad ito ng kamay. "Ako naman si Thunder." Ngiti ng lalaki bago nakipag-shake hands kay Molly. At kahit galit siya rito dahil sa pambabastos sa kanya kagabi, ay nagpasalamat pa rin siya sa lalaki. Malaking bagay na nailigtas sila nito. "Salamat, Thunder." Sulyap niya sa lalaki na nahihiya. At kahit kilala niya na ito, ay muling nagpakilala ang lalaki saka nag-abot sa kamay. Napilitan siyang abutin iyon. As in, pilit na pilit. Pero kapos sila natigilan nang magdaop ang kanilang mga palad. May something kasi sa palad nitong gumapang sa kanya. At naramdaman niya ang kakaibang haplos ng init na iyon sa puso niya. Di niya maunawaan na tila ba kilala na niya ang lalaki. Salamat. Mauna na kami." Nagmamadali niya binawi ang palad. Sa kapahilang inalayo si Molly sa lalaki. Nakalimutan niya ng gamit ang jacket nito. Hindi na niya namalayang kinakausap siya ni Molly dahil lumilipad ang isip niya sa lalaki. "Sandali lang, ihahatid ko na kayo." Humabol ito sa kanila at sinabayan sila ng lakad. Nagkaroon din ito na pagkakataong humingi ng tawad sa ginawa sa kanya. Ang sabi nito, dala lamang sa kalasingan ang ginawa nitong iyon. Pinatawad niya ang lalaki dahil may nagawa itong kabutihan sa kanila. Nang maihatid sila ni Molly sa bar, saka lamang ito nagpaalam. "So ano, boyfriend mo na ba siya?" Pangungulit na tanong ni Molly nang nakangisi. Busy sila pagdating sa bar, kaya ngayon lamang sila nagkaroon ng pagkakataong mag-usap. Pasado 12:00 na iyon at break time nilang dalawa. "Ano bang boyfriend ang sinasabi mo?" Di ba nga sabi niya, "Bitawan mong girlfriend ko!" Nagboses lalaki pa ito sa kahumagikhik. Hindi niya mapigilang mapangiti pero pinalis din kaagad. Sinabi niya lang yun para matakot sa kanya yung lasing. "At ngayong bati na kayo, pwede na siyang manligaw. Ganun ba yun? Ay!" Sinundot-sundot pa nito ang tagiliran niya. "Pwede ba, Molly? Tigilan mo nga ako." Kunwari ay saway niya pero hindi niya mapigilang matawa. Ang lakas nitong mang-asar. "Sige na kasi. May spark kaya sa inyo? Nakita ko kanina nung nag-shake hands kayo." Ganito Napangiti siya nang makitang ginaya nito ang pareho nilang reaction ni Thunder kanina. Hindi siya nakatiis na kalaunan ay natawa. Bakit parang kinikiliti ang pakiramdam niya? Ano ba yun? Hindi niya makontrol ang sarili. Nagulat na lamang siya na sinasabayan niya na si Molly sa biro nitong iyon. Iisa lang ang alam niya. Hindi na siya galit sa lalaki. "Ako ba talaga ang gumawa nito?" Tanong ni Miles kay Thunder habang ginagamot ang sugat nito sa may labi. Bumubuka pa iyon ng bahagya at nadagdagan kagabi na makipagsuntukan ito sa mga lasing. Marahan niya itong nilalagyan ng betadine. Naroon ito sa apartment nila kasama si Chuck
at may dalang almusal para sa kanilang apat. Si Tengkoy ang may gawa nito. Tugon ng lalaki. Ano? Nag-away kayo ni Tengkoy? Naggawa niya mag-usisa. Mahabang istorya, pero tumiwalag na ako sa grupo niya. Kami na lamang ni Chuck ang magkasama. Miles, ibiniti nito ang salita bago siya hinawakan sa kamay na ikinaalarma niya. Kasi naman, namumungay ang mga mata nito at nakatitig sa kanya. Gusto kita, Miles. Pag-amin ito sa kanya, kumabog ang dibdib niya. Lalabas muna kami, boss. Agaw pansin ni Chuck na pahilang tinangay sa labas ang kaibigan. Pipigilan sana niya si Molly dahil natatakot siya mapagsolo sila ni Thunder sa silid pero hindi niya nagawa. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Namilog pa ang mga mata niya nang bigla nitong itapat sa dibdib nito ang kamay niya. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya na sumasabay sa kabog ng dibdib nito. Nararamdaman niya ring nagsasabi ito ng totoo. Sige na, naniniwala na ako. Kunwari ay sabi niya at pahablot na binawi ang palad para lang kumalma ang dibdib niya. So ano, tayo na ba? React niyang namimilog lalo ang mga mata. Manligaw ka muna no? Okay, sabi mo eh. Kinabig siya't siniil ng halik sa labi. Kaya nanlaki ang mga mata niya bilang reaksyon. Lalong rumagasa ang kaba sa dibdib niya at nastatwa sa harap nito. I love you. Pahabol ng lalaki. Nang makabawa ay hinampas niya ito. Bakit ka ba nagnanakaw ng halik? Hindi pa kita. Muli siyang kinabig at dinampian ng halik sa labi. I love you. Thunder, ano ba? Nanggigil siyang sinampal ito pero mahina lang naman. I love you na nga kasi. Mag-I love you ka na lang. Hindi kita titigilan. Tumatawa ito na hindi naman tumalab ang sampal niya. Nakanguso siyang tumalikod. Ayoko pa magka-boyfriend. Kaka-18 ko pa lamang. Eh ano naman? Hindi pa naman tayo magpapakasala. Iingatan kita, Miles. Pasasayahin. Ibibigay ang lahat sa'yo at hindi mo na kailangan magtrabaho sa bar. Promise. Sabi pa nito. Napangiwi siya. Tigilan mo nga ako sa kayabangan mo. Wala kang ngang trabaho eh. Si Tania sa lalaking hinarap ito. Pero desidido talaga ang lalaki para mapasagot siya sa umagang iyon. Kaya wala siyang nagawa. Yes! Tayo na! Sure ka ha? Wala na tong bawian. Tuwang-tuwa ang lalaki at mahigpit siyang niyakap. Alanganin siyang napahawak sa lalaki at pinakaramdaman ang init ng yakap nito. Saka lang yata huminto ang lakas ng kabog ng dibdib niya nang lumayo ito sa kanya. Hindi man siya sigurado sa nararamdaman. Pero sa tingin niya, mabuti namang tao si Thunder. Mali ang pagkakakilala niya noong una dito. Lumipas ang maraming araw at buwan hanggang sa naging komportable na silang magkasama ng lalaki. Bihira man silang magkita dahil nagtatrabaho ito sa araw at siya naman ay sa gabi pero ayos lang din. Masaya naman sila pareho kapag nag-uusap tuwing may day off ito dahil maghapon silang magkasama. Miles, bad news! Isang araw pag uwi nila sa boarding house ay nag-aalala si Molly. Ha? Bakit? Bigla siyang kinabahan. Hawak nito ang cellphone. May malalang sakit daw ang dad mo at nakaratay. Ang sabi ni Salik, kailangan mo nang umuwi. Kung hindi ay baka hindi mo na maabutang buhay. Takot nitong Saad. Nagitla siya. Natutup niya ang kanyang bibig. Hindi na siya nakapag-isip pa sa dapat niyang gawin. Agad lumabas ng pintuan. Uuwi siya sa kanila. Gusto niyang maabutang buhay ang kanyang ama. Miles, ako nang bahalang magsabi kay Thunder, okay? Mag-ingat ka. Balitaan mo na lamang ako. Habol sa kanya ni Molly na sinagot na lamang niya ng salamat. Umiiyak siya habang nagbabiyahe pa uwi sa kanila. Sinisisi ang sarili sa maling desisyong pagsuway sa kanyang magulang. Dahil sa ginawa niya ay nagkasakit pa ang kanyang ama. Siya ang may kasalanan ng lahat. Sinunod niya ang kagustuhan kaysa sundin kung anong nakakabuti para sa mga magulang. Pagdating sa kanila ay kakaibang kaba ang naramdaman niya. Ilang buwan din siyang nawala. Hindi nga niya akalaing babalik pa siya sa lugar na iyon. Sumalubong sa kanya ang gulat na ina. Miles! Nasa boses nito ang malaking disappointment sa ginawa niyang pagsuway sa tradisyon nila. Mom, sorry ho. Mabagal ang hakbang niya na maglakad upang yakapin ito. Nakahanda siyang tumanggap ng parusa. Basta bigyan siya ng pagkakataong makita at tanggaping muli sa pamilya nila. Mabuti naman at dumating ka na, Miles. Mula sa pintuan ng kanilang tahanan ay naroon ang kanyang ama. Nakatayo at malakas.
walang sakit. Dad! Patakbo siyang yumakap rito. Nanaig ang pagmamahal niya sa magulang. Nilinlang man siya nitong may sakit para bumalik lang siya, ay masaya pa rin siyang wala itong sakit at malusog ang kanyang ama. Nagkunwari ako may sakit para bumalik ka lang, Miles. Kapangahasan ang ginawa mo sa angkan natin at sa pamilya ng pakakasalan mo. Suwail kang anak. Galit na galit ang kanyang ama sa pagkakataong iyon. Nanlilisik ang mga mata at nagtatagis ang bagang. Frederico, patawarin mo na ang anak natin. Huwag na natin siyang pilitin kung ayaw niya magpakasal sa itinakda. Pagmamakaawa ng kanyang ina. Tama na ang nagsakripisyo ang dalawa nating anak. Itigil na natin ito. Pagsusumamo pa rin ito. Huwag mo akong manduhan, Anili. Ako ang masusunod dito. Humarap ito sa mom niya at nanlilisik ang mga mata. Napatigil din ito sa pagsasalita. Noon pa man, di nito kayang suwayin ng kanyang ama. Pero alam niyang mahal na mga ito ang isa't isa. Dad, may mahal na po akong iba. Ayoko pong magpakasal sa lalaking hindi ko mahal. Umiiyak niyang saad, nagmamakaawa. Sa inyong magkakapatid, sa'yo lang ako nauubusan ng pasensya, Miles. Ihanda ang panghagupit. Mariing utos ng kanyang ama sa kanyang ina bago sila iniwan. Umiiyak ang ina na dinaluhong siya ng yakap. Wala itong magagawa para pigilan ng kanyang ama. Sa pagbabalik niya, wala na siyang mapagpipilian, kundi ang magpakasal sa lalaking hindi niya mahal. Pasipol-sipol pa si Thunder na umuwi pasado alas 4 ng hapon paglabas ng work. Masakit ang katawan dahil sa bigat ng trabaho, subalit ayos lamang iyon. Hindi siya pwedeng magreklamo dahil hindi pa siya tapos sa kanyang pag-aaral. Walang tatanggap sa kanyang kumpanya. Pero di niya naman siguro mararanasan ang hirap na yun kung hindi siya tumakas sa kanila. Parusa na lang din ito dahil sa kasalanang nagawa niya sa mga magulang. Matapos magbihis ay iniwan niya si Chuck sa kanilang silid upang tunguhin ang katapat na kwarto, bit-bit ang flower para sa kanyang nobya. Naghanda siya ng matamis na ngiti dahil sa excited na makita ang nobya. Bumungad naman kaagad sa kanya si Molly. Nandyan ba si Miles? Ngiti niyang tanong, halatang kagigising lamang nito. Mabuti naman at dumating ka, Thunder. Wala si Miles. Umuwi sa kanila. Bigla kasing nagkaproblema. Malungkot nitong tugon. Nang hina siya sa narinig na napatingin sa dalang bulaklak. Nag-iwan ba siya ng contact number? Kahit sana makausap ko na lang siya sa cellphone. Tanong niya dito kasabay ang buntong hininga. Wala eh. Iling nito. Nag-iwan ba siya ng address? Biglang nabuhayan ng loob si Thunder nang maalalang baka pwede niyang sundan si Miles kung nasan ito nagpunta. Alam ko ang address niya. Ang kaso delikado sa kanila. Tiyak nakakatayan ka ng pamilya ni Miles kapag nalaman nilang may kasintahan na ang friend ko. Bawal kasi yun sa ang kanila eh. Kaya hintayin mo na lamang siyang bumalik dito, okay? Hindi alam ni Molly kung mauunawaan ba siya ni Thunder sa kanyang paliwanag dahil napakunot-no ito ng husto. Bawal siyang mag-boyfriend? Hindi malinawan ni Thunder ang ibig ipaliwanag ni Molly. Naguguluhan siya. Meron bang ganon? Oo, kasi ganito yun. May tradisyon kasi sa family ng mga Villanueva. Si Miles ang nakatagdang ikasal sa bunso ng pamilya de Vera. Basta. May ganun sa pamilya nila. Medyo magulo talaga. Kahit na nga ako hindi ko maintindihan. Kaya bawal siyang magka-boyfriend. Dahil bago pa man matapos ni Molly ang magulong paliwanag nito kay Thunder, ay bigla na lamang nitong binitawan ang dalang bulaklak at umalis. Teka lang, Thunder. Hindi ko pa nasasabi sa'yo yung address. Uy! Habol ni Molly sa lalaki. Pero tumalilis ito palabas ng compound at sumakay ng jeep. Kakamot-kamot na lamang sa ulo si Molly. Saan naman kaya ito pupunta ngayon? Mabilis siyang bumalik sa kwarto nila ni Miles at tinawagan si Salik upang kumustahin ang amo na naging close na niya. Habang si Miles ay kasalukuyang nakatayo ngayon sa harapan ng kanyang ama, ina at dalawang kapatid para sa parusa, umiiyak ang kanyang ina at nagmamakaawang wag ituloy ang parusa at baka hindi niya kayanin. Subalit ay naging bingi ito. Kanina ay kinausap na siya ng dalawa niyang ate. Nabalitaan niya mula rito na umalis din ang bunso ng mga de Vera at patuloy na ipinahahanap ng mga tauhan ng ama na si Don Joselito. At kapag hindi nakabalik ang bunso ng mga de Vera, baka hindi matuloy ang kanilang kasal. Abot-abot ang pasasalamat niya sa nangyari. Dama niyang pareho nila gustong suwayin ang kanilang tradisyon,
Kaya magiging masaya siya kung hindi na ito babalik pa ng hasyenda. Frederico, huwag mo nang gawin to sa anak natin. Di ko kakayanin kung may masamang mangyari kay Miles. Nabaling na muli ang tingin niya sa nagmamakaawang ina. Nagpapasalamat na lamang siya dahil naroon ito. Namana kasi ng kanyang ama ang ugali ng malupit nilang abuelo. Buong buhay ng kanyang ama ay sinunod nito ang tahak ng kanyang lolo. Naging huwaran itong anak. Siguro nga, naiiba siya dahil tanging siya ang may kakayanang sumuway sa mga ito. Ang ate Ofelia niya at ang kanyang ate Belen ay naging mabuting mga anak. Naging masaya naman ito at naging kontento sa buhay may asawa sa mga lalaking itinakda sa mga ito. Pero hindi niya alam kung may hinanakit ba ang mga kapatid niya sa kanilang ama. Huwag mo kong utusan, Anile. Una pa lang bago siya gumawa ng kalokohan. Alam niya na ang kanyang kahihinatnan, kaya tanggapin niya ang kanyang kaparusahan. Patuloy na pagmamatigas ng kanyang ama. Humagulgol ng iyak ang kanyang inang lumapit sa kanya at hinaplos ang kanyang mukha. Anak, patawarin mo kami, lalo na ang dad mo. Hindi ko naman to gusto, anak. Okay lang naman ho, ma'am. Putol ni sa sasabihin ito dahil halos hindi na ito makahinga sa pag-iyak. Kasalanan ko rin naman ho, kaya ma'am, tanggap ko ho. Kayanin ko man o hindi, wala ho akong magagawa. Pagtatapang-tapangan niyang sabi, lalo itong umiyak. Ang mga ate niya ay pareho tahimik, pero alam niyang ayaw din naman ng mga ito ang gagawin sa kanya. Umalis ka dyan, Anili. Saway ng kanyang ama, hawak nito ang panghagupit sa kanya. Baka madamay ka pa. Gusto kong magtanda ang anak mo sa kahihiyang inabot natin sa kanya. Nang sa gayon, hindi na maulit pa ang pangyayaring ito. Sigaw ng kanyang ama. Ayaw naman niyang madamay ang ina kaya itinulak niya na ito. Okay lang ho ako, ma'am. Kaya ko ho ito. Siguro ay pinalalakas niya rin ang kanyang loob. Ngunit mali palang akala niya dahil nawalan siya ng malay sa kauna-unahang hagupit ng kanyang ama. Naibuhos kasi nito doon ang matinding galit sa kanya. Bigla na lamang nanigas at namanhid ang kanyang katawan. Tanging malakas na sigaw ng kanyang ina ang huli niyang narinig bago siya nabuwal. Gabi na nang dumating si Thunder sa Hacienda de Vera. Sinalubong kaagad ito ng galit na ama. Bago pa man siya nakapagsalita, ay tumama na sa panga niya ang malakas na suntok nito na nagpasuray sa kanya. Naroon ang kanyang ina, pero nanatili itong tahimik. Alam naman niyang wala itong magagawa. Patawarin niyo ako, Dad. Pero nagbago na ho ang pasya ko. Pakakasalan ko na ho ang bunso ng mga Villanueva. Gusto kong magparating kayo ng mensahe sa pamilya nila ngayon din bago ho maparusahan ng babae. Please, Dad. Pagmamakaawa ni Thunder sa ama na napalahod sa harapan ng mga magulang niya. Pero nagtagis lamang ang bagang nito. Sa tingin mo ba ay ganun kadali para sa iyong bawiin ang napagkasunduan? May nakatakdang panahon para sa kasal nyo. Pero tinakasan mo lang. Kaya haharapin mo ngayon ang kaparusahan. Singhal ng kanyang ama na dinuro siya. Tatanggapin ko ang parusa, Dad. Pero hayaan niyo akong makita at makausap ang bunso ng mga Villanueva. Pagmamakaawa pa rin ni Thunder. Hingal na ang kanyang ama sa galit na mariin siyang tiningnan. Pagkuwan ay sinulya pa ng kanyang ina at hindi sinagot ang sinabi niya. Ihanda ang panghagupit. Mando nito sa mom niya bago ito tumalikod. Dad! Kailangan kong makita si Miles at makausap. Dad! Habol niya, pero hinarang siya ng ina at mabait itong nagsalita. Anak, hindi mo dapat sinuway ang iyong ama. Ito ng pagkakataong kinatatakutan ko eh. Ayaw kitang masaktan, pero pinili mo ang kapalarang ito. Mom, hindi niyo ho naiintindihan. Makinig ka sa akin. Gusto ko makausap ngayon din ng bunsong anak ng mga Villanueva. Mapaparusahan siya. Kailangan ko silang mapigilan. Tama na, Thunder. Kapag nalagpasan mo ang pagsubok, saka magkakaroon ng pagpupulong ang dalawang pamilya para sa kasal ninyo. Saka pa lamang kayo magkikitang dalawa. Huwag mo nang tatangkain pang suway ng ama mo. Hindi yun makakabuti para sa iyo, anak. Saka siya nito iniwan. Gigil niyang pinagsisisi pa ang malalaking vase na nakadisplay sa kanilang bakuran. Kung hindi lamang niya magulang ang mga ito, iisipin niyang nababaliw na ang parents niya para ipagpatuloy ang kalokohang iyon. Walang alam ang parents niya na nahihirapan silang lahat sa tradisyon na iyon. Pero ang mahalaga sa kanya ngayon, kailangan niyang matulungan si Miles. Kailangan niyang matulungan si Mr. Villanueva sa kaparusahang ipapataw nito sa anak.
Hindi niya hahayaang mangyari yun sa babae. Kailangan makatakas siya. Mabilis niyang tinungo ang kanyang silid. Kinuha niya ang baril na nasa kanyang drawer, saka lumabas ng bahay. Tinungo niya ang kwadra at sumakay ng kabayo. Pero hinarang siya ng dalawang tagapagbantay ng gate palabas ng Hacienda de Vera. Pasensya na kayo, sir. Kami ang malilintikan ni Don Joselito. Ipinagbili niya na bawal kang... Hindi na nito na ituloy ang sasabihin nang bunutin niya ang baril sa bewang at itutok sa mga ito. Agad na itaas ng dalawa ang mga kamay. Wala naman siyang planong barilin ang mga ito. Tinakot niya lamang. Pero may isa pang lalaking dumating, lula ng kabayo upang bumaba at lumapit sa kanya at tinutukan din siya ng baril. Matigas talaga ang ulo mo, Thunder. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit at pahila siyang ibinaba sa kabayo. Saka malakas siya nitong hinampas ng hawak na baril sa kanyang batok. Kaya nawalan siya ng ulirat. Ibalik niyo yan sa mansyon. Ikadena kung kinakailangan. Utos ni Don Joselito sa mga gwardya sa katumalikod. Nagising si Miles na ginagamot ng ina ang sugat na nilikha ng kanyang ama. Pinainom kaagad siya ng pain reliever. Umiiyak pa rin ito at panay ang sorry sa kanya. Gusto niyang mapangiwi sa sakit pero pinilit niyang ngumiti. Ayaw niyang makita siya ng ina na nasasaktan dahil lalo lamang itong nag-aalala sa kanya. Hindi na lamang niya inintindi ang mga sinasabi nito. Hindi pa doon nagtatapos ang kanyang parusa. Mas may matindi pa siyang pagdadaanan. Kinabukasan, habang naliligo, ay tumutulo ang luha niya sa hapdi ng kanyang tinamong sugat. Inalalayan siya ng kanyang ate Belen sa pagpapaligo, kahit na sinabi ng kanyang ama na huwag siyang kaawaan ng mga ito. Matapos siyang paliguan ay binihisan din siya nito at ginamot ang sugat niya. Pagkatapos ay naupo ito sa gilid ng kanyang kama habang hawak ang kanyang kamay. Awang-awa itong tiningnan siya. Alam mo, ito yung kinatatakutan kong mangyari sa akin noon. Kaya kahit hindi ko mahal si Henson at medyo may takot na ikakasal ako sa isang estrangherong tao, hindi ko magawang suwayin si Dad. Pero ikaw, Miles, hinawakan nito ang magkabila ang pisngi niya at tinitigan kaya nagtagpo ang mga mata nila. Nakita niya may luhang naglalandas sa mga mata nito. Napakatapang mo para suwayin si Dad. Alam mo ba yon? Sabi nito at niyakap siya. Naramdaman niya ang pag-alog ng balikat nito. Tanda ng matinding pag-iyak. Napabuntong hininga na lamang siya. Alam niyang hindi gusto ng kanyang ate Bilan ang nangyayari sa kanya. Sana, Miles, hindi ka na lang bumalik dito. Nag-aalala kung di mo kayanin ang pangalawang parusa ni Dad. Kaya bago ang pagpapasya sa ikalawang parusa, itatakas kita at mangako ka sa akin na kahit kailan, hindi ka na babalik dito. Padadalhan kita ng maraming pera at ginto. Alam kong kaya mo namang mabuhay mag-isa eh. Ikalulugod ko kung di ka na namin makikita. Umiiyak na sabi ng ate niya. Pumikit siya upang hindi makita ang malungkot nitong mga mata. Ayaw niyang umiyak sa kasalanang siya ang may gawa. At siguro, kung malalagpasan niya ang kinatatakutang parusa, ay hindi na niya susuwayin pang muli ang kanyang ama. Hindi na lamang siya tumugon. Walang patutunguhan ng pag-uusap nila. Kinagabihan, binalot siya ng matinding kalungkutan habang iniisip si Thunder. Kalilimutan niya ang lalaki. Kailangan niyang sundin ang tradisyon ng kanilang angkan dahil iyon ang bagay na hindi niya matatakasan. Kaya wala siyang choice kundi ang piliting kalimutan ang lalaki. Mapait siyang napahagulhol sa isipang hindi na niya ito muling makikita pa. Ang lalaking kanyang pinakamamahal. Nakatulog na lamang siyang umiiyak dahil sa namimiss niya ang nobyo. Ikasal man siya sa iba, mananatiling si Thunder ang nasa puso niya. Walang imik ang lahat habang nasa harapan ng hapag sa gabing iyon ng pamilyang De Vera. Halintulad ng dati, ipinagbabawal ang mga salita. Nakikiramdam lamang si Thunder. Nakatango siya at walang gustong manulas sa kanyang bibig. Subalit puno ng sama ng loob ang kanyang dibdib. Dumaan na siya sa unang parusa, kaya pag-aalala para kay Miles ang nararamdaman niya ngayon. Hindi niya akalaing ang babaeng makikilala at mamahalin ay siyang itinakda para sa kanya. Tama ang kanyang mga kapatid. Hindi niya matatakasan ang tradisyon ng angkan. Pinagtagpo sila ni Miles at ngayon sabay na pinahihirapan. Kung sana lang ay alam niya ang mangyayari sa kanila. Naikuyom niya ang kamao nang kumirot ang sugat niya mula sa hagupit na tinamo niya kanina. Nasa kanyang silid na si Thunder ngayon at tinatanaw ang malayong mansyon ng mga Villanueva. Sana okay ka lang, Miles.
Bulong niya. Gusto man niya itong makita ay hindi niya magawa. Kahit na sinabi niya sa ama na handa na siyang magpakasal ay mapaparusahan pa rin siya. Pero siniguro niya kanina na makapagpapadala ng mensahe sa pamilyang Villanueva na lingid sa kanyang ama. Ipinagbabawal iyon. Pero kahit ikamatay niya pa, masalba lamang sa pangalawang parusa ang babaeng mahal ay gagawin niya. Kasalanan niya rin naman kung bakit nangyari ito sa kanila ngayon. Siya ang dahilan kung bakit napapahamak ang babae. Naiinis siyang isipin na ipinanganak lamang sila para magdusa. May sarili nga silang katawan, pero hindi sila pwedeng magpasya para sa kanilang mga sarili. Daig pa nila ang mga laruang disusi. Sisiguraduhin niya na hindi na mauulit sa mga anak nila ang malupit na tradisyon ng kanilang angkan. Mabigat ang loob na humiga siya ng lumalim na ang gabi at pinilit matulog. Kinaumagahan, inaapoy ng lagnat ang bunsong Villanueva. Kaya nagpatawag ng doktor ang ama nito. At ang sabi ng doktor ay nagkaroon ng infection ang sugat ng dalaga. Iyon din ang araw na dapat itataka siya ng kanyang ate Belen sa asyenda. Pero hindi nangyari dahil wala na rin naman siyang plano pang tumakas. Hindi kaya ng kanyang katawan. Matapos siyang makainom ng gamot ay nawala din naman ang kanyang lagnat. Nasa kanyang silid ang kanyang ina at dalawang kapatid at inaatima siya. May kanya-kanyang buhay ang kanyang mga ate kasama ang mga asawa ng mga ito. Pero naroon ang dalawang kapatid niya para damayan siya. Uuwi din ang mga ito kapag hapon na. Naiinggit siya sa dalawang kapatid dahil napakadali para sa mga ito ang tanggapin ng tradisyon. Sinubukan lang naman niya kung talagang kaya niyang panindigan ang iwan ng mga ito, pero sa huli ay hindi niya kaya. Bukas ang pangalawang parusa. Paano kakayanin ng kanyang katawan? Iyon na lang ang iniisip niya. Nakatulog siya agad matapos suriin ng doktor. Tulog na tila ba ayaw na niyang magising pa. Nagparating ng mensahe ang bunsong anak ng mga De Vera at gustong makita ang ating anak. Napamulagat si Miles sa narinig mula sa kanyang ama kinagabihan. Saktong kakagising lamang niya noon. Nauuhaw siya. Gusto sana niyang uminom ng tubig sa komedor. Pero nadatna niya sa sala ang kanyang magulang at maayos na noon ang kanyang pakiramdam. Bumalik na din pala ang bunso ng mga De Vera at ngayon gusto siyang makita. Ano bang pasya mo? Hindi pa kaya ng katawan ni Miles. Baka pwedeng saka na lang natin ipagpilitang ipakasal ang bata. Boses ng kanyang ina, nag-aalala, nakikiusap. Magpapadala ako ng mensahe kay Don Joselito para sa pagpupulong ng kasal nilang dalawa. Tutal ay pumayag na rin naman ang anak natin. Dahil dito ay mauudlot ang pangalawang parusa, pero hindi nangangahulugan noon na makakaligtas na siya. Matigas na boses ng kanyang ama. Naroon pa rin ang tapang sa boses nito. Napabuntong hininga na lamang ang kanyang ina. Napatingin ito sa gawin niya, kaya nagmamadali siyang nilapitan. Ang ama naman niya ay nagtuloy-tuloy sa labas matapos utusan ng ina na maghanda ng salo-salo para sa gaganaping pagtitipon bukas. Kasama ang pamilyang De Vera sa mansyon. Blanco ang ekspresyon sa mukha nito nang lagpasan siya. Bakit ka ba lumabas ng silid mo, anak? Mahina pa yung katawan mo. Inalalayan siya nitong umupo sa sofa. Nagpatianod na lamang siya. Narinig mo ba ang napag-usapan namin ng ama mo, anak? Salamat na lamang at dahil sa mensahe ng bunsong anak ng mga De Vera, ay hindi na matutuloy sa ngayon ang pangalawang parusa. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Mapait siyang ngumiti kahit na nadudurog ang puso niya. Gusto sana niyang sabihin sa ina na meron na siyang kasintahan, na hindi na siya karapat-dapat sa lalaking itinakda para sa kanya dahil nahalikan na siya ng iba. Pero hindi na niya naisatinig pa ang kanyang saloobin. Alam niyang hindi yun makakabuti para sa kanya. Gusto ko lang ho sanang uminom ng tubig, Mom. Sabi na lamang niya. Nagmamadali naman itong nag-utos sa maid ng isang basong tubig. Pagkatapos niyang uminom, saka siya muling umakyat sa kanyang silid. Gusto niya mapag-isa. Matapos ang pagpupulong ng dalawang pamilya, ay itinakda ang kasal nila ng bunsong anak ng mag-asawang De Vera next week. Dahil dito ay hindi sila pwedeng magkita ng lalaki. Abala ang lahat para sa preparasyon ng kaganapang kasal sa hasyenda ng mga De Vera. Habang siya ay bantay sarado ng mga gwardya na hindi siya makalabas kahit sa veranda upang magpahangin. Alerto ang mga nakapalibot na bantay. Baka maisipan na naman niyang tumakas. Bagaman wala siyang balak tumakas, ay nais niyang makita at makausap si Salik upang makumusta si Molly. Baka makahanap siya ng pagkakataong makausap ang kaibigan at makumusta si Thunder.
Okay lang na hindi niya makausap ang nobyo dahil wala na rin namang halaga. Basta gusto niya lamang malaman itong ikakasal na siya. Subalit hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong makausap si Salik hanggang sa dumating na ang kanyang kasal. Kampante si Thunder habang nagbibihis sa mga oras na iyon. Malawak ang ngiti sa kanyang mga labi. Iyon ang araw ng kanilang kasal ni Miles. Sa wakas, makikita na niya ang kanyang nobya. Miss na miss niya na ito. Konting sandali na lang, Miles. Magkikita na tayo. Excited niyang bulong. Kung si Thunder ay masaya, kabaliktaran naman si Miles habang binibihisan. Bumubuhos kasi ang mga luha niya. Naroon sa kanyang silid ang dalawang kapatid na siyang nagbibihis sa kanya. Nagkatinginan pa ang mga ito. Walang imik na pareho malungkot para sa kanya. Miles, tanggapin mo na lang. Niyakap siya ng kanyang ate Ophelia. Ito na ang kapalaran nating tatlo. Wala na tayong magagawa. Pang-aalo nito. Okay lang naman ako, ate. Pinahid niya ang ayaw ng maampat na mga luha. Kung bakit kasi hindi mawala sa isip niya si Thunder. Lalo lamang siyang nahihirapan. Muli, nagkatinginan ang magkapatid at pareho siyang niyakap ng dalawa. Oh, ayan na. Napakaganda mo na, Miles. Ngumiti ka naman. Alam namin na magiging maayos ang buhay mo. Mabuting tao ang mga De Vera, kaya mamahalin at aalagaan ka ng mapapangasawa mo. Bali-balita nga na pinakagwapo daw ang bunso ng mga De Vera kesa sa mga kuya niya. At super bait pa. Nakangiti ang kanyang ate Belen. Alam niyang pinapalubag lamang nito ang kanyang loob. Huminga na lamang siya ng malalim na nagpahid ng luha. Kinalma na rin niya ang sarili sa pag-iyak bago tuluyang lumabas ng silid. Naglalakad siya ngayon patungo sa nakaparadang sasakyan na maghahatid sa kanyang patungo sa Hacienda De Vera kung saan gaganapin ang kanilang kasal ng lalaki. Ang mga magulang niya ay naroon na at ang tanging kasama niya ay ang dalawa niyang bantay. Tahimik siya habang nasa biyahe. Magkahalong lungkot at kaba ang nararamdaman niya. Lungkot dahil nasa isip niya si Thunder at sa walang katuparan nilang pagmamahalan. Siguro nga, hindi sila ang para sa isa't isa ng lalaki. Mahal niya ito, pero hanggang doon na lamang sila. Kaba, dahil sa hindi malamang magiging kapalaran sa lalaking pakakasalan niya. Nandito na ang bride! Isang lalaki ang nagsalita pagpasok ng sinasakyang kotse ni Miles sa malawak na bakuran ng mga De Vera. Makikita ang magandang ayos ng napakalawak na bakuran na napapalibutan ng magagarang dekorasyon. May mga bulaklak at balloons, mga upuang may nakapalamuting bulaklak sa may likuran at napakaraming bisita na hindi niya kilala. Naroon din ang kanyang magulang at kampante ng nakikipag-usap sa magulang ng lalaking mapapangasawa niya. Mula sa pagbaba sa sasakyan ay sinalubong siya ng mga ito at sinabayan sa paglakad sa red carpet na nakalatag patungo sa harapan ng pari na nakaantabay. At sa dulo nito ay ang mag-asawang De Vera at katabi ang isang lalaki na tila pamilyar ang mukha sa kanya. Dahil dito ay biglang kumabog ang dibdib niya. Thunder? Naibulalas niya kasabay ang paghawi ng suot na belo upang makita ng maayos ang lalaki. Hindi nga siya nagkamali ng matitigan ito. Kagat ang labi na pinigilan itong wag mapaiyak pero tuluyan ng bumuhos ang kanyang luha. Si Thunder, siya ang bunsong anak ng mga De Vera. Paanong nangyari iyon? Parang may sariling isip ang kanyang mga paa na napatakbo papalapit sa lalaki habang hawak sa tagiliran ang mahabang damit. Hindi na niya kaya pang maghintay na makalapit dito sa mabagal na hakbang lamang. Umahon ang puso niya sa sobrang saya. Hindi niya alam kung ano ang mga naging reaksyon ng mga nasa paligid nila ni Thunder. Nang malalaki ang hakbang nitong sinasalubong siya ng yakap. Pareho sila napaiyak ng mga sandaling iyon habang yakap ang isa't isa. Miles, salamat at nagkita tayo. Mahal na mahal kita. Bulong nito habang mahigpit siyang yakap. Thunder! Magkahalong luha at sipon ang umago sa kanya nang marinig ang sinabi nito. Hindi niya maipaliwanag ang sayang nararamdaman ngayon. Buong akala niya, hindi na niya ito makikita pa. Bakit hindi man lamang niya alam na ang lalaking ito pala ang itinakda para sa kanya? Mahal na mahal din kita, Thunder. Mahal na mahal. Kulang na lamang ay humagulhol siya. Lalo pa siya nitong niyakap. Huwag ka nang umiyak. Nandito na ako. Hindi na tayo magkakahiwalay, Miles. Pang-aalo nito, nakalaunan ay binitawan mula sa pagkakayakap at pinahid ang kanyang mga luha. Akala ko ay hindi na tayo magkikita.
Hirap niyang bigkas. Di mangyayari yon. Kahit hindi akong lalaking itinakda para sa'yo, gagawa ako ng paraan para mahanap kita. Hingal itong saad na hinagkan siya sa noo bago niyakap muli. Tanging pagyakap na lamang din ang kaya niyang gawin sa nobyo. Ni ayaw na niyang bumitaw pa. Ayaw na niyang malayo pa rito. Kalaunan ay narinig nilang nagpalakpakan ang mga taong naroon sa kanilang paligid. Nakita niya kung paano nagulat ang lahat at naguluhan sa kanila ni Thunder, lalo na ang kanilang mga magulang. Nang sulyapan niya ang kanyang mga kapatid ay nakangiti ang mga ito. Paggaman walang alam ang lahat sa kanila ni Thunder, ay naging pabor iyon sa bawat pamilya nila. Pahila na siyang dinala ni Thunder sa harap ng pari. Father, ikasal niyo na ho kami. Nagpapahid ito ng sariling luha. Bahagya lamang nakangiti ang pari sa kanila na para bang nauunawaan ang kanilang nararamdaman. Sa kanito sinumulan ang seremonya ng kasal habang hawak ni Thunder na mahigpit ang isang palad niya na hindi inaalis ang mga titig sa kanya at hindi niya rin maikurap ang mga matang nakatitig sa lalaki. Ngayong magkasama na sila ni Thunder, lahat ay kakayanin niya basta wag lamang mawala ito sa kanya. Matapos ang kasal nila ay isinakay siya nito sa kabayo sa halip na sa kotse palayo sa karamihan. Hinayaan lamang din sila ng kanika nilang magulang na mapagsolo. Wala siyang pakialam noon kung saan sila makarating ni Thunder. Ang mahalaga ngayon, magkasama silang dalawa. Ito ang bahay na matagal nang ipinatayo ni na Mom at Dad para sa ating dalawa. Nasa sinapupunan pa lamang ako noon ni Mom. Sabi ni Thunder nang huminto ang kabayong sinasakyan nila sa harap ng mataas na gate. Inalalayan siya nitong bumaba sa mataas na kabayo. Ninakawan pa siya ng halik sa labi, saktong pagsayad ng mga paa niya sa lupa. Kung alam ko lang na ikaw ang lalaki na katakda para sa akin, siguro, di ko nananaisin pang tumakas. Pag-amin niya, lumayo ito sa kanya saglit bago inilagay sa kwadra ang kabayo. Kahit naman ako, ang itinakda pagkabata ay siyang nakalaan sa kanyang pagtanda. Kaya kahit pilit nating takasan yon, tayo at tayo pa rin, Miles. Pabuhat na siya nitong ipinasok sa loob ng magiging bahay nila. Inilibot niya ang kanyang paningin sa hindi naman kalakihang bahay nang inilapag siya ng asawa sa sala. Maayos iyon at kumpleto ang gamit. Hindi siya makapaniwala na binuo talaga ang bahay na iyon para sa kanila ni Thunder. At kahit mas matanda pa sa kanila ang bahay na iyon, ay mahahalata pa rin bago. Naiiyak naman siyang inilipat ang paningin sa kanyang asawa. Tama ang kanyang ate na ang lalaking kasama niya ngayon ay ang lalaking inilaan talaga para sa kanya. Salamat at yun ay si Thunder. Halika, ipapakita ko sa'yo ang magiging silid natin. Hila nito sa kanya habang nakangiti. Thunder, alam mo bang ako ang bunsong anak ng mga Villanueva? Seryoso niyang tanong. Nalaman ko kay Molly kaya sinundan ka agad kita. Pero hindi ako hinayaan ni Dad na makalapit sa'yo. Sorry kung wala akong nagawa para mapigilan ng unang parusa mo. Tugon nito at inalalayan siyang umupo sa gilid ng kama. Yumakap siya ng mahigpit sa asawa. Gusto niyang sabihin ang nangyari sa kanya sa unang parusa, pero pinigilan na lamang niya ang sarili. Pangako ko sa'yo, Miles, hindi na natin gagawin sa mga anak natin ang ganitong tradisyon. Bibigyan natin sila ng layang pumili sa buhay na gusto nilang tahakin. At hindi ako magiging malupit sa mga anak natin. Habang yakap din siya, sabi nito, iyon din ang gusto niya para sa magiging anak nila ni Thunder. Pagmamahal lamang ang gusto niyang ipamulat sa kanilang anak, hindi takot, pangamba, at sama ng loob. Salamat, Thunder. Iyon din ang gusto kong marinig mula sa'yo. Gusto kong mamuhay sila ng masaya at puno ng pagmamahal. At ngayon, simulan na nating bumuo ng pamilya. Pupunuin natin ng mga anak ang bahay na ito. Sabi nitong may pilyong ngiti na sumilay sa mga labi ng titigan siya. Nahawa naman siya at napangiti na rin. Namumungay ang mga mata nito ngayon habang tila may paru-paro sa kanyang sikmura. Hinawakan siya nito sa magkabila ang pisngi bago idinampi ang mainit na labi sa labi niya. Naramdaman niyang bahagya itong kumibot at sinipsip ang pang-ibabang labi niya nang aarok ang halik na iyon. Sa katagalan ay dama niya ang pagkaliyo dulot sa halik na iyon. Hanggang sa ginaya niyang ginagawa ng asawa. Parang may sariling isip ang mga kamay niya na kumapit sa leeg ng lalaki. Inihiga siya nito sa ibabaw ng kama. Kinalas ang suot niyang gown at maingat siyang inangkin. Nagpatuloy sila ni Thunder sa kanilang pag-aaral hanggang sabay na nakagraduate sa tulong ng isa't isa. 3 taon pa ang lumipas bago sila nagkaanak ng isang baby girl na itinuring nilang Blessing.
At tulad ng ipinangako nila noon para sa kanilang anak, ay malaya nitong pipiliin ang buhay na gusto nitong tahakin. Wala na magagawa pang kanilang magulang sa pagpapasyang iyon dahil tanging sila lamang ang pwedeng magpasya para sa kanilang anak. Dahil dito, naputol ang tradisyong iyon at namuhay sila ng masaya kasama ang 3 nilang anak ni Thunder.